Yung iba, ayaw magsabi, patayin kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. So yun yan. But when I travel back again, naging prosecutor ako, nung nakita ko na tagilid ang Davao, doon kami lumaki. Wala namang original na taga Mindanao na Bisaya. Walang original na Mindanao na Tagalog. Walang original na Ilocano na Mindanao. Pinanganak kami ng aming mga magulang nung unang panahon. Ang nasa Mindanao, puro Muslim yan. Ang tribo nila, ang original talaga. Maranao, Maguindanao, Tausog. Yan sila. Bakit Muslim sila? Because ang missionaries ng Islam galing dito sa Middle East, traveled all the way up dito sa Uzbekistan, mga Tantan na, then Pakistan, then down to Malaysia, kaya Muslim Malaysia, then to Borneo, then dito sa Philippines. They were ahead by almost 80 years. Kaya pag landing ni Magellan, ang Mindanao, Islam na. Yan ang totoo dyan. Ngayon, kami, Dayo, 1959, I have a vague memory of our arrival in Mindanao. Pero dala-dala kasi, bakit nagpuntahan itong mga Tagalog, Ilocano? Because ang Mindanao maluwang, it is a huge island at wala pa masyadong tao. Hanggang ngayon, minority lang talaga ang Muslim. Pero yung Kristiyanos na bumaba doon, libo-libo, that is why Mindanao is a Cebuano, Bisaya-speaking island. Nung pagpunta ng mga magulang namin, makinig lang kayong mabuti para maintindihan ninyo ako. Total, aalis na ako. Dala-dala ng aming mga tatay yung dream na magpunta sila sa isang lugar, kami 1949. You can just imagine, Davao City is a young city. 1949, we had to hack ourselves there. Pati lupa. Tapos yan ang nagdadala sa aking utak na nung na-mayor ako, sundin ko yung yung hangarin ng tatay ko na dinala niya kami. My father became governor for 12 years. After 20 years, ako pa ang sumunod sa kanya. Then Inday, because magka-graduate ako, kagaya ni Kit, siya ang binild up ko. Ayan, ang bata na ayaw talaga yan. Ayaw noon. Ngayon, talaga, tumatalo na doon sa mga stage para gustong-gusto na. Yan, tapos yung mga anak ko, nagkakaroon ng opportunity. Pero ang dala-dala ko, balik ako sa isip ko, nung nanalo ako, sinabi ko sa lahat, huwag ninyong sirain ang siyudad ko. Huwag ninyong bigyan ang mga anak namin ng droga. Sisirain mo ng sisirain yung tao, eventually sa karaming drogista, you will destroy the city. Nung presidente ako, nakita ko almost 1 million nag-surrender. Yung 1 million na yan, dito lang sa inyo sa Maynila or Greater Manila area. Hindi kasali ang Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo. Matindi rin ang droga doon. Kaya sabi ko, nung na-presidente ako, ganun rin.
do not destroy my country. And do not destroy yung mga anak namin. Kaya yan lang ang pag-asa namin. Mabuti kayong mga anak ng mayaman, mga milyonaryo, nakakapagbili kayo. Itong mga pobre maging gago talaga. At kung wala nang makuha, magnakaw, papasok ng bahay, magnakaw doon, at i-rape at patayin yung mga tao sa bahay ninyo. Yun ang hindi ko matanggap. Na presidente ako, ganoon rin, do not destroy my country. Wala akong pakialam kung police ka o general. Basta wag mo kasi papatayin ko talaga. Ang human rights, ang pinapakila lang, tanggalin mo nga itong let's ang human rights, ginaganon lang nila. Ito yung namatay, ito yung pinatay ni Duterte. Hindi nila baliktarin ang pinatay at ang ginawa. Kita ninyo? Wala. Ngayon, ito ang masakit sa akin. Yung mga mayaman, bahala kayo dyan, buhay ninyo. Itong mga anak ko, tanongin kayo, pagtanda ninyo, sinong magsubok ng lugaw sa bunganga mo? Pag namatay kayo, ngayon, sa katandaan ninyo, yung mga retired na, o yung namatay sa aksidente, sino ang lilibing? Sinong gumastos? Yun ang ng laro ng buhay ng isang Pilipino dito. Pag matanda ka na, kaya namin pinapaaral kayo, kaya namin, we love you so much that lahat ng ibibigay namin para lang makapag-aral at, at sometime in the future, it would be another story for the family. Yun, ang pinakamasakit para talaga sa akin, itong pamilya na nasira na sa dysfunctional na. Sige na away, yung kung tatay tinatamaan, yung sweldo niya kinakaltasan para lang sa Cebu. I think it's 300 to 250 isang ngayon. Wala na ang pamilya na dahan-dahan na nadidistansya na. Ngayon, yung mga mahirap talaga, anong gawin? Kasi away talaga. Dysfunctional na pamilya, away. Bugbugin yung asawa, maglasing, wala ng sweldo na iniintrigo. Ang mga bata, wala ng kain, wala ng pamasahe sa eskwela. Ngayon, anong gawin ng isang pobreng babae? Mag-apply doon sa Middle East, magtrabaho doon, at pagdating doon, mabalitaan mo na lang na ni-rape, nag-suicide. Ito namang nakalusot, yung nagtiis, those who endured the losing the dignity ng pagkatao nila. Kinakain na lang nila yung hirap. But ako, when I was a congressman, nagpunta ako sa Middle East kasi may taga Davao na saksak niya yung anak ng amo niya. Baka daw maputulan ng ulo, pumunta ako. Kipag-usap ako kay King Fahd. Hindi na iba na nga mga anak na to. Yung King noon medyo dementia na. Medyo hindi na masyadong makakaintindi. Pero swerte ako kasi yung panahon na yun, lucid interval siguro,
nakuha niya, pumayag siya. Pero sabi niya, magpunta doon, punta ka sa counterpart mo, kausapin mo yung problema about itong workers na Pilipino. So, kanya-kanya kaming, kasama ko puro Muslim na mga lawmakers. Lanao, Sulu, sinama ko sila para kung may pag-usapan about religion. Nung nag-usap na kami noong counterpart ko, sabi niya, Committee of Law and Order. Law and Order Committee ako. Sabi niya, alam mo, I understand you. I understand your anger and I do not blame you. But please tell your countrymen, lalo na yung mga babae, na pag pumunta sila dito, lalo na doon sa medyo malayong kala kasi ninyo, pagpunta ninyo doon, nandiyan kayo sa Riyadh, yung metropolis. Yung minsan, mapili na trabaho, basta meron lang, nasa bukid, mga 200 miles, parang mga tent lang yan. Sabi niya, they must know that in the Arab practice, not really the culture, if you are paid, bayaran ka sa trabaho mo, or if you are a slave na binili doon sa slave markets ng Africa, pag nagtatrabaho ka sa mga taong yan, rape is part of the territory. Kaya kita mo, ang mga Pilipina, wala kang nakita na Pilipina dumaan sa pinto sa baba para magpakamatay dyan sa daan. Always makita mo magtakbo yan tapos talon. Sirado Priso yan. Yung pinto doon, nakalak yan. Kaya karamihan ng kita mo ang Pilipina mamatay, tumalon. Hindi na siguro matay. Human body. Kasi maglinis siya sa bahay sa amo niya. Tapos pagkatapos maglinis siya sa bahay ng anak ng amo niya. Tapos kaya ang lahat ng pumapasok na babasa ninyo, 3 hours of sleep lang. Tapos ang pagkain, iba man yung ating pagkain. Iba yung kanila. Maswerte lang sila kung binibigyan sila ng pang-ulam nila. They have to endure. Yung mga babae dyan, 3 to 4 years, sinikmura lahat. Padala ng pera dito sa Pilipinas para lang makapag-aral ang mga anak at same dream for all of us parents that someday they would medyo angat sila sa edukasyon nila. But what happens? Itong droga. Alam nila kung sino yung pinapadalhan ng pera. Diyan sa, umiikot lang yan dyan sa diba? At kung alam nila na itong bata na ito, ang nanay nagtatrabaho, nagpapadala ng pera para sa eskwela, yun ang didikitan nila. Tapos yung dinikitan nila, maghanap na namang ibang drug addict na maging drug addict, libre una yan, pero third, fourth, gabi wala na. May bayad ka na. Pero pasok ka na. Lalang ka na sa droga. Yan ang style dyan. Ngayon, pag-uwi nitong mga nanay nito, huwag na natin pag-usapan kung ano pa what they under the horror that they had to endure or underwent. Huwag na natin pag-usapan na saan ang pawis at dugo na binigay niya para sa anak niya. Kasi pagdating niya, ang anak niya, 3 years, 4 years, sige siya padala, drug addict na, sinira na ng droga yung utang inang siyabo na yan. Kaya kayo, sinabi ko, huwag mong sirain ang bayan ko. Ito lang ang bayan ko. Hindi naman ako Amerikano. Baski baliktarin ko yung mukha ko, o Espanyol. Ito lang ang Pilipinas.
tapos sisirain mo. Hindi ako papayag na gano'n. Yung iba, ayaw magsabi, patayin kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. Marami no. Maluwang naman siguro ang cemetery ninyo dito. Ano ba problema natin? Sige, baski hindi na ako presidente. Ngayon may kaso daw ako sa International Court of Justice. Kulungin ako. Human rights, si Putin, binubomba yung... Ako anong kasalanan ko? Pinapatay ko, kriminal. Si Putin, babae, lalaki, bata, pulpog, flattened. Inaakusa rin ng human rights. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Okay lang. Okay lang, basta gusto ko yung gawa ko. Alam mo, ito totoo. Ano man makuha ko? Kindly tell me. May pera akong makuha dyan. Anong makuha ko? Satisfaction? Why? Do you think it's really easy to kill a human being? Ganon kadali. Pero anong nakuha ko? Bababa na ako. Anong mabaon ko? Galit. Yung gustong gumanti. O sige, hintayin ko kayo. Wala akong makuha. Ginawa ko lahat yan para sa bayan ng Cainta. Kayo dito may nangyari. Alaala ninyo, magkapatid, inakyat sa kwarto, kinatay, ni-rape. Alaala pa ninyo? Mabuti magkaindihan tayo. Kasi yung dalawang, anong tawag na, salarin? Tama ba yan? Nagkamali, pumunta sa Davao. Alam mo ang sabi niya, tinanong ko siya, bakit mo ginawa? Sabi niya, kasi yumabang dorong, nagkaroon ng pera, galing abroad ata. Sabi ko, bakit ka magalit? Bakit kontrolin mo yung tao na may pera? Bakit? Sabi ko, hindi ako. Papuntang silang Pantalan para magsakay ng barko. Aeroplano. Kasi madali. Papunta dito sa pulis ninyo. Pero namatay doon sa Davao. Papunta silang airport. Yun ang karugtong ng istorya kung bakit ako nakipag-usap sa inyo ngayon. Galit talaga ako sa droga. Huwag kayong pumasok dyan